Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay paghihiwalay o pagkakasundo. Paghihiwalay o pagkakasundo. Tunay po, masakit ang paghihiwalay, di po ba? Tulad sa mag-asawa nag-away, nagkahiwalay. Kaya sa alitan sa pagitan ng kakapatid o magulang at anak, na nauwi sa hindi pansinan at kawalan ng pagkipag-usap o komunikasyon. Ito rin po ay maaaring mangyari sa iglesia sa pagitan ng kapatiran. Halimbawa po ay sa Magawa 15 ng Biblia, nagkaroon po ng mainitang pagkatalo si Bernabe at Pablo ukol kay Marcos, na nais isama ni Bernabe sa kanilang planong pagdalaw sa mga bayan ng mga kapatid sa pananampalataya. Ngunit, ito po'y ayaw ni Pablo. Kaya sa verse 39, si Bernabe at si Pablo ay naghiwalay. Isinama ni Bernabe si Marcos papunta sa Cyprus. Si Silas naman ang isinama ni Pablo sa paglalakbay sa Syria at Cilicia. Ngayon po, bilang mga Kristiyano, tayo inutusan ng Diyos na magsikap na magkaroon ng pagkakasundo at mapayapang ugnayan sa kapatiran. Nga pa sa Romans 12:18, sabi roon, kung maaari ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. O sa ibang salin, hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. At manito po ang sinikap gawin ni Pablo at ni Marcos. Bakit po? Dahil po sa Colossians 4:10, binigit po ni Pablo doon sa mga taga-Colosas na ito, tukol naman kay Marcos, meron ng bilin sa inyo na malagod ninyo siyang tanggapin pagdating niya riyan. Sabi naman po ni Pablo sa 2 Timoteo 5:11 kay Timoteo na hanapin mo si Marcos at isama mo rito, sapagkat malaki ang mayutulong niya sa aking mga gawain. Si maminamahal, dahil po sa mga positibong salita ni Pablo ukol kay Marcos, maring sila po ay lumaon ay nagkasundo rin. Kaya maminamahal, nawag rin tayo, pagkakasundo rin nawa ang mangyari sa lahat ng ating pag-ugnayan sa ating kapwa. Lalo na po sa kapatiran sa iglesia at sa ating sariling pamilya. Maraming salamat po.